Okay, diretso tayo sa ating affirmative ng second rebuttal. Pero bago yan, binabati ko po lahat si nanonood sa channel ko, si Raymond Gerald, si Romy Nunez, Diwats, basa-basa ng konting comments dito. Pastor Lake, sabi nitong Korean, Pastor Lake, ano ka ba naman? Ano pa ang patutunayan mo rito? Niwala kang blah blah blah. Okay, masyadong mahaba, masyadong mahaba. Okay, sabi naman ni Diwats, action speaks louder than words. Lagi na lang yan ang palusot ng mga blank. Alright, so yun lang. Ready ka na ba, Pastor? Sa Yes. iyong second rebuttal, okay. So pag nag-start ka na bro, teka lang, ayusin ko lang ang time natin ha. Ayan. Pag nag-start ka na bro, mag-start na rin yung time. Okay, start na tayo. Okay. So, for the second time, magandang gabi ulit sa ating lahat. Alam nyo, yung mga diskarte nitong mga batikang mga apologies ng Roman Catholic Church, ginagamit yun ng salitang not directly. So, hindi talaga direkta. So, ibig sabihin, may dinaanan pang iba, hindi nga lang dumiretso. Yun yung kanilang argumento, ano? Marami pang pasikot-sikot. Yun din ang tuloy nun. Paano nagpa-basketball? Alam mo yung nagpa-basketball, mahilig sa boarding. Hindi direkta sa ring, pinadaan sa board, pero sa ring din ang tuloy. Hindi naman kami direktang sumasamba sa Diyos-Diyosan eh. Bilang, respectful veneration but not adoration. Ang ganda pakinggan, ano? Pakikinggan mo, parang ang ganda, madadala ka eh. Pinabanda pa eh. Respectful adoration is not, veneration is not adoration. Pinabanda lang eh. Para kang tumira ng basketball, binording mo lang eh. Doon pa rin ang shoot, sa ring pa rin ang punto eh. Kahit ano pang sabihin nyo dyan pag-depensa, ganun pa rin yun. Kasi ganito eh. Yung kanilang rebulto na Kristo, hindi talaga niya masabi-sabi. Kasi maiipit talaga siya dyan eh. Gumamit na lang siya ng mga alibay ng mga policy. Pero sa totoo lang talaga, iipitin talaga siya ng tanong na yun. Kaya lang ginamitan niya ng mga policy. Kasi sa katotohanan po mga kapatid, ang rebulto ni Kristo, sa kanila Diyos talaga yan. Marami pang mga boarding effects eh. Doon din ang tuloy eh. Tingnan mo, yung rebulto ni Kristo sa kanila, sabi niya, una niyang sagot kanina sa pag-aalala ko, kalawalatian ng pagka-Diyos yung una niyang binanggit eh. So, wala naman akong, sa pagkakaalam ko lang kung mali ako, di, kayo, andyan naman kayo, tatanggapin ko naman kung mali ako. Pero una niyang ginamit kanina, kalawalatian yun eh, ng pagka-Diyos na naroon. Sa pagkakaalam ko lang correct me if I'm wrong, willing naman akong tanggapin kung mali ako. Pero sa pagkakaalala ko ay ganoon. Mga kapatid, ano? Kasi itong rebulto ni Kristo, hango to doon sa totoong Kristo. Kaya ito yung pinaka-main arguments ko eh. Hindi naman yung mga santo-santo na yan. Kasi mga ano lang eh. Mga dagdag lang yan ng sakit sa ulo eh. Mga santo-santuhan yan. Kasi hindi naman talaga mga totoong santo yan eh. Santo-santuhan yan. Kaya ang totoong santo, matagal lang namatay. Nandun na sa langit eh. Nangaiwan pa, nasa lupa pa eh. So hindi talaga yan totoong santo. Santo-santuhan. Hindi yan totoong santo. Yung mga anghel-anghelan kasi hindi naman nakakalipad yan eh. Subukan mong bitawan yan doon sa bubungan. Pagbagsak hindi yan makakalipad. So hindi sa totoong anghel-anghelan siya. That is my argument. Ngayon dito tayo mag-focus sa rebulto ni Kristo. Kasi yung rebulto ni Kristo, meron talagang pinagkunan talaga yan. Kasi sa kanila, si Kristo ay tunay na Diyos. No? So dahil merong tunay na Diyos, lumabas ngayon, merong Diyos-Diyosan. Ano ngayon yung Diyos-Diyosan? Yung rebulto ni Kristo. Bakit? Si Kristo kasi tunay na Diyos eh. O ngayon, sino ngayon yung nakatayo dyan? Sino ngayon nakapako sa harapan ng simbahan niya? Kristo-Kristuhan yan. Hindi niya masagot ng direkta na hindi si Kristo kasi bakit maiipit talaga siya ron eh. Na ano niya eh, kumbaga na-discern niya eh. Na talagang ipit na ipit talaga siya dun eh. Pero si Kristo, yung picture ng asawa mo, kayang-kaya mong sagutin. Asawa mo ba to? Oo, asawa ko yan. Kayang-kaya mong sagutin. Yung picture ng lolo mo, naka-display sa dingding. Lolo mo ba yan? Oo, lolo ko yan. Ang dali lang sagutin. Pero pagdating kay Kristo, ang dami nilang mga boarding effects. Pero doon din ang punta. Saring pa rin ang punta. Bumanda nga lang. Veneration, not adoration. Yun din yun. Pambihira.
Diyos-Diyosan talaga yan. Kasi bakit? Hindi tunay na Kristo yan eh. Ngayon, iipitin talaga kita dyan. Diyos-Diyosan talaga yan, Brother Jando. Ipagtagal mo na hindi Diyos-Diyosan yan. Kahit ano pang boarding effects mo dyan, Diyos-Diyosan talaga yan. Bakit? Si Kristo kay Kristo galing yan eh. O ngayon, sabi mo, hypostatic union, hindi pwede paghiwalayin. Ito, dito tayo magdigmaan. Yang hypostatic union na hindi pwede paghiwalayin sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, hindi pwede paghiwalayin. Sabi mo sa rebulto, wala dyan ang pagka-Diyos, wala dyan ang pagkatao. Eh anong kabuluhan yan? Eh tao yung nakikita namin dyan eh. Yun bang nakikita namin na rebulto yan, hindi tao? Eh kanino mong kinuha na rebulto yan kung hindi yan tao? Yung bang rebulto ni Kristo, hindi tao? Tao yan eh. May mata, may ilong, may bibig, may bigote, mahaba ang buhok, may butas sa mga kamay. Sino ngayon yan? Huwag mo sabihin si ano yan? Si Barack Obama yan. Si Kristo yan. Hindi mo lang talaga kayang sagutin kasi maiipit ka talaga. Kaya nga tumakbo si Jared eh. Kaya ganun, kung hypostatic union, hindi pwedeng paghiwalayin. Wala dyan ang pagka-Diyos, wala dyan ang pagkatao. Sino ngayon nakikita namin kung wala dyan ang pagkatao? O ngayon, sige sagutin mo, sino yung nasa harapan na nakapako sa cross? Kung wala dyan ang pagkatao, wala dyan ang pagka-Diyos. Hypostatic union magkasamin eh. Eto, nandyan ang pagkatao, nandyan din ang pagka-Diyos, ayaw nyo lang direktang aminin. Hypostatic union ang paniniwalaan nyo. Diyos at tao. Ngayon, ang kaya mo lang i-represent, yung pagiging tao. Kaya nyo i-represent yung pagiging tao ni Jesus. No? Ngayon, may kalawalatian ba yan? Kalawalatian na ginagamit sa mga exorcism na susunog, hindi matiis. Ako buhusta mo ng isang drum na ano, buwas mo ako ng isang drum na benditado na. Baka manilagyan mo ng acido yan eh. Hinaman ko nga si Bajari dyan eh. O sige, mapapasok daw eh. Subukan natin kung mapapasok ako. Sabi niya, may kalawalatian. May kalawalatian talaga yan. Marami pa sila mga boarding. Kalawalatian talaga ng pagka-Diyos yan. Sabi ko, paano ko makakita ka ng pupugutan ng ulo? Hindi nila kayang tanggapin. Bakit naniniwala sila? May kalawalatian ng pagka-Diyos. Hypostatic union nga yan eh. So wala dyan ang pagka-Diyos, wala dyan ang pagkatao. Eh, sino yung nasa harapan? Kung wala dyan ang pagkatao. Sino yun? Si Moses? So yung mga kapatid, dinadaan lang sa ganda ng presentation, sa ganda ng mga effects na yan. Pero ganun pa rin po yun mga kapatid. Hindi lang direkta, pero shoot pa rin doon sa ring. Binording nga lang. Paggalang, respeto, pero ganun pa rin ang ano. Kasi hindi naman lahat ng ang dami ko na nakausap na Katoliko eh. Ang katawiran pa ng iba ganito eh. Kamakailan lang nag-Bible study ako eh. Sabi sa akin ng pilosopo, kumuha ka ng pinakamalaking Biblia at itong aking pinakamalaking krus, doon tayo sa ilog, sa dagat. Tignan natin kung sinong maliligtas. Kanino galing ng mga turo yan? Alang naman galing sa mga protestante. Sabi mo kanina sa Isaias ayun, sumpain yung mga tao. Ito, kinuha yung versikulo eh. Sa Isaias 44 verse 20, nakalagay doon. So, kaninong turo yan? Saan nila natutunan yan? Di sa inyo din. Sa simbahan din na Katoliko na natutunan. So, nagtitiwala sila sa tao. Pinagmamalaki nila, gumamit ka ng malaking Biblia at ako gagamit ako ng malaking rebulto. Sa ilog tayo. Kung sino ang malulunod. Hindi na ako sumagot kasi mukhang makikipagdebate lang. Ang gusto ko, Bible study eh. So kaya ito, nakikipag-argumentuhan ako kasi hindi naman to available sa may Bible study. Ang gusto nito, debate. So, didebatehin natin. So, ganun po mga kapatid. Ganun na kasimple aking presentation. Ang main arguments ko talaga yung rebulto ni Kristo. Kasi itong mga santo-santuan, hindi naman itong mga Diyos-Diyosan. Nagiging Diyos-Diyosan na lang dahil sa kanilang akto ng pag-aasikaso. Binubuhat, pinaglilingkuran, hinahalikan. Kasi gusto nilang, maaari gusto nilang yakapin ang Diyos. Kaya lang, hindi nila mayakap ang Diyos. Ang niyayakap lang nila, yung rebulto. Gusto nilang punasan ang paa ng Diyos. Ang pinapunasan na lang, yung rebulto. Yun yung sabi ng Biblia sa Romans chapter 1 verse 25. Pinalitan nila ang kaluwalhatian.
naglingkod sila sa nilalang kaysa sa lumalang. O kung pinalitan nila yung kaluwalhatian ng Diyos eh. Ayun, sabi ng Biblia, ayun po mga kapatid, ang mga gumagawa ng ganitong mga bagay ay nagiging katulad nila. Ano yun? May mga mata hindi nakakakita. May mga mata may mga bibig hindi nakakapagsalita. Ito parang itong mga to. Tingnan mo, kamakailan lang sinabihan ako ni Jared na babae daw ako. Tingnan mo, bulag na bulag. Kalalaki kong tao, tinawag akong babae kasi nabulag na nga sila eh. Bingi na rin. Ang boses ko lalaki pero ang pandinig niya sa akin babae. So sakto talaga sinabi ng Biblia na ang nagsisigawan ng ganitong mga bagay ay katulad nila. Ayun. So yun po mga kapatid So sa hypostatic union dyan sila maiipit. Hindi nila pwede sabihin wala ang kaluwalhatian ng pagka-Diyos dyan, wala din ang pagkatao. Kasi kung wala ang pagkatao dyan, wala tayong makikitang Kristo na itsurang tao na nakapako sa krus dyan sa inyong malaking simbahan. God Yan, bless. maraming salamat, bro. Thank you. Okay. Iyan po ang second rebuttal ng ating affirmative ni si Pastor Lek. Bro Jando, ready ka na ba, bro? Yes, ready na. Okay, pag nag-start ka na, yung time mo mag-start na rin, bro. 10 minutes. Question and answer. Unang tanong, Pastor Lek, Diyos-Diyusan ba sa'yo ang rebulto ni Kristo? Yes or no? No, kasi hindi naman ako kumikilala sa aking sarili Kasi wala akong kinikilala ng Diyos-Diyosan. Sa inyo, Diyos-Diyosan yan. Okay. So, hindi pala Diyos-Diyusan sa iyo ang rebulto ni Kristo. Saan mo naman nabasa sa libro ng Katoliko na turo namin na Diyos-Diyusan ang rebulto ni Kristo? Hindi nga mababasa sa simbahan ng Katoliko kasi hindi nyo nilagay dyan. Kasi kung nilagay nyo dyan, parang ang kumuha ng maso na pinungpok mo sa sarili mong ulo. Hindi talaga ilalagay dyan. Tinago nga yan eh. So, sangayon ka, dahil hindi nakalagay dyan, hindi kasama sa opisyal na minturo. Yes or no? Hindi kasama sa official yung turo kasi hindi nga talaga ilalagay sa CCC. Bakit? Mabibisto yung Diablo eh. Kaya sabi ko nga, gumagamit pa kayo ng boarding effects. Tumira ka ng basketball, pinabanda mo. Sa ring pa rin ang tuloy. Okay. Sa akin, wala akong kinikilala ng Diyos-Diyosan kasi hindi naman ako sumasamba sa Diyos-Diyosan eh. Pero sa inyo meron. Okay. Next question. Sabi mo, meron. Ba't wala kang nabasa? Wala akong nabasa? O sige, yung biblical description, babasahin ko, awit. Objection, Sige, moderator. Okay. Objection, bro. Tinanong ko siya kanina, moderator, kung meron ba siyang makitang aklat katoliko na turo namin na Diyos-Diyusan namin ng rebulto. Sabi niya, wala. Ngayon, ginigit naman niya, Diyos-Diyusan nyo yan. Sabi ko, kung amin yung Diyos-Diyusan, ba't wala kang nabasa? Sa aming official na turo. Ba't nagtatalong sa May biblical counter description? objection ka, bro. Pastor? Counter objection ko si moderator kasi ako, for me, Bible is the final arbiter. CCC, Okay. nasa kanila yan. Mm-mm. Hindi Okay, talaga okay. nila ilalagay yan dyan. Pero ako, Bible is the final arbiter. Okay. So, Okay, ang sabi ng Biblia, may nabasa teka lang, tayo. bro. According to... Teka lang, bro. Okay. Counter objection lang yun, counter objection, moderator's time, no? I think Okay po. nagtanong si Brad Jando based dun sa sagot mo na wala kang mababasa sa katuruan, no? Doon siya nagtatanong, bro, hindi sa Bible yata. So, doon siya nagtanong doon sa sinabi mong walang nakasulat diyan sa CCC. So, kaya nagtanong si Brad Jando na wala ka pa lang nabasa. So, para sa akin valid yung question ni Bro Jando. Bro Jando, paki-repray ulit yung question, tapos sagutin ni Pastor. Mag-start siya ng time. Iginigiit mo na meron kaming Diyos-Diyusan. Ang tanong ko, ba't hindi mo nabasa sa official naming turo? Sagot. Sasagot ako sa moderator? Sagot, bakit di mo raw nabasa, bro? Hindi nga mababasa sa official ng turo kasi nga mahalata kasi masyado. Hindi talaga ilalagay sa CCC yan. Ano yung mga Santo Papa? Nagbigti. Nagbigti sila kapag nilagay nila dyan. Pero sa Biblia, the final arbiter is the Bible. Nakalagay sa Biblia. Next question, Biblical description, may mga mata hindi nakakakita. Next Okay. question, bro. Nung sinabi sa aming CCC 2132, respectful veneration and not the adoration. Ang tanong, based sa sentence na yun, nakaunawa ka ng English, pareho bang veneration at adoration? Yes or no?
magkaiba kung uunawain mo kasi ang veneration paggalang, adoration pagsamba. Pero sa ano nga sa inyong turo nga yan. Pero yung inyong action, doon tayo sa action. Ha? Pag sinabi kasing adoration, Panginoon, ikaw ang Diyos na makapangyarihan at sinasamba kita, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Yan yung adoration. Pero what about your action? Ang action na napakasimple ng biblical description eh. Huwag mong yuyukuran, huwag mong paglilikuran. That is the biblical description. Next question, bro. Niyuyukuran nyo ba? Next question. Okay. Sabi doon, the honor paid to sacred images. Ang ayon ka ba yung honor sa Diyos lang? Yes or no? Yes, ayon sa inyo. Pero ayon nga yung salita nyo nga lang eh. Pero what about your action? Do not disregard the actions, Brother Jando, no? Your action, pinaglilingkaran nyo ba? Ay, makakapunta ba yan makakalabas ba yan ng simbahan? Makakabalik ba yan kung hindi nyo binuhat? May mga paa, hindi na paglakad. Next question, bro. Genesis, yung sabi mo, yung honor para sa Diyos lang yon. Tanong, yung honor your father and your mother, ibig sabihin ba nun, ginagawa mong Diyos sa mama at papa mo? Objection, Mr. Moderator, red hearing po yan. Hindi po kasama rito yung father and mother kasi ang ating labanan dito, yung pong mga rebulto. Counter objection? Counter, bro. Ginamit ko yan mo rin para idugtong yung term honor. Mo siya kanina eh. Ibig sabihin mo ba yung term honor para lang yun sa Diyos? Sabi niya, yes. Okay, okay. Sumagot siya eh. Okay, gets ko na. Okay, Oh, gets ko na. dugtong ko yun, So, dugtong. Counter objection, Mr. Moderator. Kasi bro, ginamit, Teka lang. iba yung Isang sa counter magulang. lang. Isang counter Okay, lang, I'm bro. sorry. I'm sorry. Isang counter lang. So, para sa pagsasayos ng debating ito, bro, no? Kasi para sa kanya ay red hearing yon, so hindi niya sasagutin yun. Berjando, paki-iba na lang ng question. Okay. So, next na tanong. Dito tayo sa rebulto ni Kristo. Yung rebulto ba ni Kristo, si Kristo ba yan o hindi? Yung rebulto ni Kristo, si Kristo yun. Yes. Alam nga naman si Barack Obama yun, o kaya si Osama Bin Laden yun. Si Kristo yun. Sabi mo si Kristo yung rebulto. So, tama yung pag-venerate namin doon. Yes or no? Yes. Kaya lang, yung rebulto kasi yun pinag-usapan natin eh. Ano ba sabi ng Biblia? Roma 1:25. Pinalitan. Change. Pinalitan nyo nga eh. Meron kayong representative. Sino yung representative? Yung rebulto. Ngayon, mamaya, hindi na makakapag-rebat eh. Next question, bro. Sabi mo, yung representation yun ay pinalit nang gumawa ng representation sa kerubin sa Diyos. Ibig mo sabihin, yung kerubin na ginawa ni Moses ay kapalit ng Diyos? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Wala akong, kanina pa sa kerubin ng kerubin. Wala akong nilatag na kerubin. Sabi ko, the central namin, discussion. Teka lang. Yung rebulto Tapusin ni ang Cristo. objection, bro. Kasi- Sige, tapusin mo. We both agree na yung Diyos-Diyosan sa panahon ng, Diyos-Diyosan, yung kerubin o yung mga ahas man dyan, hindi talaga Diyosan yan. Huwag dyan ang ipilit yan. Huwag na siya mag-red hearing. Okay. Anong counter mo, bro? Counter objection, pwede ko na itanong sa second round ang mga hindi niya nilatag. Okay, so moderator's time. Para sa moderator is second rebuttal na kasi ito, Pastor, no? Pwede niya nang itanong kahit hindi mo nilatag at nasa topic naman yon dahil nasa kerubin tayo, Diyos-Diyosan at ano. So para sa akin valid yung question. Pakiulit yung question, bro, at na kay Ulitin Pastor ko. kung sasagutin o hindi. Uulitin ko ha. Sabi niya kasi kanina, yung representation na rebulto, yun ang ipinalit. Ngayon, yung Diyos na kinikilala ng mga Israelita, nagpagawa rin ng rebulto ng kerubin as representation. So, ang tanong ko, dahil representation ng Diyos na totoo, yung imahe ng kerubin, ibig sabihin ba, pinalitan ng imahe ng kerubin ang Diyos na mismong nagutos? Yes or no? No, kasi ang kerubin hindi representation ng Diyos na totoo. Saan mo naman nabasa sa Biblia na ang kerubin ay kumakatawan sa Diyos na totoo? Sige mamaya, nagkaroon tuloy ako ng idea. Tatanong ko sa iyo mamaya. Next question. Next question. Okay. Sangayon ka ba sa Hebreo 9:5 na yung kerubin ay nagpapakitang naroon ang Diyos? Yes or no?
Basahin mo yung versikulo kasi magkaiba tayo ng Objection, version moderator. eh. Anong version ba? Okay. Hindi, magkaiba tayo ng version eh. May objection, bro. May objection. Ang tanong ko, moderator, categorical yon. Categorical. Sang-ayon ba siya na ang rebulto ng kerubin ay nagpapakitang naroon ng Diyos? Categorical yung moderator, yes or no? Categorical yon. Sagutin niya. Okay, Pastor, may categorical question. Sagot ka muna ng yes or no. And then, okay, sige, counter ka. Counter objection ko kasi magkaiba kami ng version na babasahin ng Biblia. Baka sa babasahin niya ganun ang pagkasulat, baka sa Biblia ko ay hindi ganun. So, okay, so, okay, Maging okay. fair lang siya. Yes, Anong version yung gagamitin niyang Biblia? Gets ko na, bro. Okay, so dahil nag-counter ka, bro, dun sa objection niya na categorical question, bro. Pero ganun talaga, bro, pinatutupad natin ang rules dito. Sumagot ka muna ng categorical, bro, tapos may 20 seconds ka magpaliwanag. O pwede mong i-clarify o ipabasa kung ano yung nasa talata. Nakapost naman yung time. So, Okay, pwede basahin yung talata. sige, basahin niyo muna talata. Kung papayag si Hebreo. Brad Jando. Teka lang, kung papayag si Brad Hebreo. Jando. Sige, Jando, payag ka babasahin niya? sige, babasahin ko para maano niya. Sige. para Post mo, basahin mo. Hebreo. Nakapost na time naman eh. Mapaghandaan niya, Okay. no? Ito, Hebreo 9:5. At sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin na nagpapakitang naroon ang Diyos. So, ang tanong ko sa kanya, moderator, sang-ayon ba siya sa mababasa dito na ang mga kerubin ay nagpapakitang naroon ang Diyos? Yes or no? Pag isagot, categorical yun eh. Pastor, yes or no, tapos may 20 seconds ka. No sa version na ng Biblia ko kasi sa kanya kasi meron eh, medyo kasi bias yan eh. Pero sa Biblia ko, hindi ako sumasang-ayon kasi walang nakalagay na ganun. Ito babasahin ko. At sa ibabaw nito ay may mga kirubin ng kaluwalhatian na nangagsisililim sa luklukan ng awa na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapag-uusapan ng ngayon ng isa't isa. So sa version niya, maaaring meron, sa version ko hindi. Kaya pinabasa ko yun, Mr. Moderator. Sa akin, hindi ako sang-ayon kasi walang nabanggit dun eh. Next question, bro. Next question, sang-ayon ka ba na nabasa ko sa magandang balita Biblia na ang kerubin ay nagpapakitang naroon ng Diyos? Yes or no? Hindi ako sumasang-ayon dahil binasa ko rin sa Biblia ko. Objection, moderator. Okay, Kung pause the babasahin time. yung Biblia ko, hindi ka rin Okay, sang-ayon pause sa the akin. time. Ang sabi, Okay. ulitin ko moderator, sabi ko sa kanya kasi kanina, sito sa ginamit ko magandang balita Biblia. Sang-ayon ka ba na mababasa yung kerubin ay naroroon ng Diyos sa ginagamit kong magandang balita Biblia? Kasi sasagot sa ang dati, hindi mo tinatanong ko. Okay, so Pastor Lek, i-rephrase ko lang, paliwanag ko lang yung tanong niya, no? Kung sumasang-ayon ka raw ba na nabasa niya dun sa kanyang version, yes or no? Sasagutin mo pa, Pastor, o magpapas ka? Okay, sasagutin natin na. Madali lang. Sasagutin, wala akong papasa na tanong sa kanya. Sige. Sasagutin natin, sige, ayon sa kanyang version. Pero, yes, may nabasa sa ayon sa kanyang version. Pero, what about in my version? Hindi nabasa. At paano ngayon yun? Alam nga namang ma-decide ka na panalo ka. Sa akin, hindi nabasa eh. Next question. Sabi mo kanina, yung anghel-anghilan, pag tinapon yung babagsak sa lupa yun. Ngayon, pag tinapon mo yung imahe ng kerubin, babagsak ba sa lupa o hindi? Hindi babagsak kasi wala akong imahe ng kerubin. Tsaka imahe ng kerubin, sa Objection, panahon pa ni Moses, moderator. wala na yun ngayon. Okay, pause the time. Saan nakalibing yun? Pause the time. Okay. Wala. Objection, bro. Hindi ko tinatanong kung may kerubin ba siya na rebulto o wala. Ang sabi niya kasi kanina, yung rebultong kerubin, pag tinapon mo yun, babagsak daw sa lupa yun. Kitanong ko sa kanya ngayon, kung itong kerubin na nasa kaban ng tipan, pag ito ba tinapon sa taas, babagsak ba sa lupa o hindi? Liwanag ng tanong. Categorical yun. Pastor, sasagutin mo ng ayos o kaka-counter ka pa? Sasagutin ko yan kasi nagtatanong ka in reality. Alam ko namang alam mo yun eh. Yung rebulto na angil-anghilan, kaya kong pangatawanan yan. Bigyan mo ako, ihalaglag ko sa bubong hindi makakalipad. Pero yung kerubin, at tinutukoy mo kasi yung kerubin sa lumang tipan, wala na yun ngayon, Brother Jando. Kung meron kang may pakita niyang hukayin mo ko sa nakalibing yan, ibigay mo sa akin, ihulog ko. Pero hindi ko ihulog kasi may pag-aalang ako dyan. Pinagawa ng Diyos yun eh. Yung rebulto nyo, hindi naman pinagawa ng Diyos yan eh. Pinagawa yan ng mga santo papa nyo eh. Next question. Okay, next question naman.
Sabi mo, ang rebulto ni Kristo ay opposite ng tunay na Diyos. Tanong, saan mo nabasa na ang rebulto ni Kristo ay opposite sa tunay na Diyos? Okay, sagot. Walang mababasa ng ganyan ng letra preta sa Biblia, pero we both agree. Huwag ka muna sumayaw diyan. Pares tayong naniniwala na hindi talaga mababasa sa Biblia 'yan. Mamaya ikaw din pahanapin kung hindi mo rin mababasa 'yan. Pero yung rebulto ni Kristo, Diyos-Diyosan 'yan. Dalawa lang 'yan eh. Kung hindi Diyos-Diyosan 'yan, tunay na Diyos 'yan. Alin ka diyan sa dalawa? Hindi mo ko sinagot kanina eh. Naipit Next ka eh. question, bro. Next question, sabi Oh. mo wala sa Biblia. Meron ba sa ibang libro na wala sa Biblia na ang crucifix o ang rebulto ni Kristo ay opposite sa tunay na Kristo? Hindi, sagot. Hindi mo na kailangang maghanap ng ibang libro. Ako na ang nagsasalita sa iyo eh. Okay. Ngayon, tinanong kita kanina, yun bang rebulto ni Kristo, si Kristo o hindi? Hindi ka makasagot kasi naiipit ka. Ngayon sabi ko, Diyos-Diyosan yan. Kasi may mga mata hindi nakakakita, may bibig hindi nakapagsalita. Ngayon, kung titigan mong hindi Diyos-Diyosan yan, isa lang yan, titindigan mo na Diyos-Diyosan yan. Next question, bro. Titindigan mo Next tunay na Diyos question. yan. Next question. Titindigan mo tunay na Diyos yan. Sabi mo kanina, yung larawan ni Kristo, si Kristo mismo yon. Tapos, nga sasabihin mo naman ngayon na opposite. Ano ba talaga ang totoo? Si Kristo yun o opposite ni Kristo? Okay, sagot. Yung rebulto ni Kristo, ayan Objection, Yung moderator. rebulto, Objection? Anong objection, bro? Categorical ang tanong ko. Categorical yung tanong ko eh. Wala kang sinagot na Wait kategorikal. lang, bro. Wala kang tinanong. Wait lang, bro. May chance ka mag-counter objection. Pakinggan muna natin yung objection niya, bro. Sige. Objection mo, Brad Jando. Objection. Oh, Wala categorical yung tanong ko, moderator. Sabi ko sa kanya kanina, sabi mo kanina, yung larawan ni Kristo, si Kristo mismo yon. Tapos sasabihin mo naman ngayon na opposite yon sa tunay na Kristo. Ang tanong ko, alin sa dalawa ang totoo yung sinabi? Yung kanina o yung ngayon? Okay, so categorical. May counter ka, bro? Counter-objection ako, Sige, moderator. sige. Kaya ako kasi wala naman siyang, sa tanong niya kanina, wala naman siyang sinabing categorical. So, sasagutin ko yun. Sabi ko, wala akong aurungan na tanong dyan. Sasagutin ko. Sige, Wala ka sige, kasi okay. sinabing Wait lang, categorical kanina eh. So, moderator's time, no? Para sa pagsaayos ng debating ito, kahit wala siyang sabihin kasi na categorical, kung may pagpipilian sa sagot, bro, magiging papasok talaga tayo sa categorical. Kasi ang tanong niya, alin sa dalawa ang mali mo? So, dalawa kang pagpipilian mo. Yung kanina o yung ngayon. So, papasok talaga siya sa categorical. Ngayon, bro, valid sa akin yung tanong na yun. Okay. Sumagot ka mo ng categorical. Kung sasagutin mo siya, bro, sagutin mo ng categorical, then may 20 minutes ka. Ngayon, kung hindi, bro, next question tayo. Sasagutin mo ba, bro, Hindi, ng categorical? Sasagutin ko, pakiulit yung tanong. Pakulit, bro. Berjando. Sabi For the third niya, time. sabi niya kanina, yung imahe ni Kristo, yon ang tunay na Kristo. Tapos sabi naman niya ngayon naman na yung crucifix ay salungat sa tunay na Kristo. Ang tanong, alin doon ang totoo? Yung sinabi mo kanina, yon ang tunay na Kristo o yung ngayon naman na opposite sa tunay na Kristo? Categorical, bro. Counter-objection. Hindi, Counter-objection bro. na. Wala na. Nag-decide na ako, bro. Wala nang objection. Nag-decide na ako. Sasagutin mo ba siya ng categorical o next question tayo? Kasi rules natin, kung walang sagot na categorical, walang paliwanagan, next question agad. Sasagutin mo ba, bro? Ng Sasagutin categorical? natin. Sayang. Oh, Sayang yung tanong. Sasagutin Okay, natin. sige. Parehas. So, Vote ang sagot ko, vote. okay. Pwede yan. Sige, valid yan. 20 seconds, bro. Paliwanag. Vote. Kasi nga, yung rebulto ni Kristo, siya yun. Kaya yung picture ng asawa mo, pag may nagtanong sa'yo, sino ba yan? Asawa ko yan eh. Ba't kay Kristo hindi mo maidirekta na si Kristo yan? Ako na lang sabi, didirekta si Kristo nga yan eh. Kaya lang yung rebulto, Diyos-Diyosan. Pero yung totoong Kristo na yun, yun yung pinanggalingan Next ng question, bro. Diyos-Diyosan. Next question. Impostor yun. Sabi impostor. mo, ang rebulto ay Diyos-Diyosan. Yung rebulto ng kerubin, Diyos-Diyosan din yun, yes or no? No, kasi kanina pa natin sinasabi na yung cherubim, ikaw naniniwala ka hindi Diyos-Diyosan yun. Tingnan mo. Parehas tayo naniniwala hindi Diyos-Diyosan. Red herring ka lang kasi. Wala ka na bang ibang pwedeng takbuhan? Tatakbo ko sa cherubim? Parehas tayo naniniwala na hindi yan Diyos-Diyosan eh.
Tanong ka ng medyo, makabuluhan tanong. Next question. Next bro. question, sabi mo, ang pagkatao ni Kristo nandoon sa rebulto. Tanong, nandoon ba talaga sa rebulto ang human nature ni Kristo? Yes or no? Okay. Yes. Kasi ganito. Yung taong rebulto na yan. Okay. Sino ngayon yan kung hindi yan sa hypostatic union, inseparable, hindi pwede pag-iwalayin. Ngayon, yung rebultong Kristo na yan na nasa simbahan ninyo, ay sino ngayon yan kung wala doon ng pagkatao? Next Sino question, ngayon bro. nakikita Next namin question. mahaba ang buhok? Okay. Next. Bahagi sa human nature ni Kristo ang magutom at mauhaw. Yung rebulto, sinasabi mo na may human nature ni Kristo nagugutom at nauuhaw? Yes or no? No, kasi nga rebulto nga eh. Diyos-Diyosan nga eh. May nauuhaw ba? May mga matang hindi nakakita eh. Kaya nga Diyos-Diyosan kasi nga rebulto. Rebulto, impostor, false god, peke na Diyos. Andyan na lahat ng mga kalokohan. Last question, bro. Hindi talaga Last question. Diyos-Diyosan nga yun eh. Bakit mo sinabing nandoon ng human nature, hindi pala nagugutom at nauuhaw yan? Okay, sagot. Kaya nandun ang human nature. Kasi yung itsura niya, human. Yung itsura niya, human. Ayan, maraming salamat. Okay, thank you. At magandang paliwanagan at question and answer. At tayo po ay medyo maraming natututunan dito. So, dadako na tayo, straightforward na tayo sa ating second rebuttal ng negative side na si Bro Jando. Bro Jando, ready ka na? Pag nag-start ka, mag-start na rin yung time mo, bro. Okay, thank you, moderator. Okay, natatawa ba? 2 beses, marami siya nagkontrahan sa sarili niya. No? Nagkaroon siya ng self-contradictory. Sabi niya, nandoon ng human nature. Alam mo ba yung human nature? Kaya hindi mo naintindihan yung human nature, divine nature eh. Human, kaya nga siya may human nature kasi nakaramdam siya ng gutom, nakaramdam siya ng pagkauhaw, inaantok siya, nagagalit siya, umiiyak siya. Yung human nature ng tao, yun yung ating nagagawa. Ba't siya may divine nature? Kasi may nagagawa siya, hindi nagagawa ng tao. Hindi mo nakakita ng human nature to. Mga kaibigan, based sa nakikita ninyo, ang tinitira sa atin ni Pastor Lek, hindi tugma sa aral natin. Kaya kung makikinig kayo sa mga pastor protestante, tandaan ninyo, lulukuhin lang kayo niya. Ipalilitaw nila na yan ang turo natin. Sabi niya, syempre, pag nilagay nyo yan, paano pinupupok ng inyong ulo sa sarili nyong bato? Pasabihin, pag wala dyan, di yan opisyal na turo, ba't mo tinitira? Kaya nga wala dyan eh, kasi hindi opisyal na turo. Kung baga, yung binibintang mo lang yun. Bintangero ka kasi. Sabi niya, pag nilagay kasi dyan, para lang kayong kumuha ng bato, pinukpok nyo sa ulo nyo, kaya wala dyan. Ano ba naman? Napakasimpleng logic naman nun. Pwede ba sa inyo? Ilagay sa inyong libro, hindi nyo opisyal na turo? Kayag kayo doon? Hindi nyo opisyal turo, ilalagay sa libro ninyo? Idilitaw ng opisyal na turo nyo yan? Kaya nga hindi namin turo kasi hindi niya opisyal na turo namin. Kung may nagkakamali man, siya ang mananagot doon. Bakit nyo binibenta? Pampaswerte pala, sabi ni nung rapper. Pampaswerte pala, ba't nyo binibenta? O, diba? O, ibig sabihin, yung tinitira ni Pastor Lek, hindi turo natin. Strawman fallacy. Gumawa siya ng sarili niyang ideya, pinapalito niya yung ideyang yung turo natin, yun yung binabanata niya. De strawman, hindi nga natin turo, pinibintang pa sa atin eh. Oh, tawa daw ako. Sabi niya, nakipaghamunan daw siya.
pag ilapat sa kanya yung yung crucifix, mapapasok ba daw siya? Bakit? Kino-confirm mo demonic possess ka? Ano ba to? Pastor, sinabi ko kanina, alam ni Jared yan. Kasi si Jared, nakasaksi yan ng mga real na exorcism. Alam ni Jared yan. Ang sabi namin, sa lahat ng mga confirmed, hindi yung nag-aangkin lang confirmed demonic possessed, pag nalapatan yan sa crucifix na bininditahan ng binles ng pare gamit ng exorcism ritual, mapapasok sila. Sabi niya, magkipaghamunan siya, sige, lamang sa'yo, mapapasok ba ako? Bakit? Confirm mo ba na demonic possessed ka? Ano ba naman to? Hindi siya nag-iisip kung anong basta lumabas sa bibig niya, yun na yun. Oh, ito ano ba niya? Pagkumpara niyo kay Jared, bakit? Napanood ko ba yung debate ninyo? Kung napanood ko man siguro yon, mas lalo kang hindi ka makakalusot. Kasi nilabas, sabi niya kaya sa intro, kung ano ang ginawa ko doon sa unang laban ko, siya rin ang gagawin ko rito. Ibig sabihin, hindi ka nakapag-move on. Hindi ka nakapag-move on sa pagkatalo mo kay Jared, kaya inilaban mo sa akin ang tema nyo ni Jared, di ba ganon? Hindi ka para bang nag-uumigting sa'yo ba na natalo ka ni Jared, kaya ginamit yung the same tema laban sa akin. Siya nang sabi kanina, ito yung ginamit ko sa unang laban ko, gagamitin ko rin ngayon. Hindi ka nakapag-move on. Kukumpara mo kay Jared. Iba si Jared na nakalaban mo, iba rin ako. Ngayon, eto nangyari ngayon. Ang problema kasi the same topic ang ginamit mo. Kaya ngayon, the same topic, malamang kung may pagkakaiba man kami, yan ay ebidensya na hindi kami pareho. Pero ang maganda rito, yung tira mo, napapalito talaga yung mga bintang. Sabi niya kanina, yung picture ng asawa mo, picture ng lolo mo, salungat yun sa totoo. Ano salungat? Kung salungat, hindi gagamitin yun. Halimbawa, ganito. Nay, tay, alam mo ba ang itsura ni lolo? Yung lolo niya patay ng panahon na yon. Oh, gusto makita mo lolo mo? Opo, nay. Ito yung picture niya. Kung salungat yan, ba't ipapakita? Ba naman to? Kung salungat yan, ba't ipapakita? Dapat ipapakita ka, salungat to eh. Ba't ipapakita yan? Sabi mo, lolo ko, di na pala yan ang lolo ko. Yun ang salungat. Ano ba naman to? Picture ng asawa mo. Ito magalit yung mga example niya eh. Ano? Tanungin mo. Si Mister, nandun sa ibang bansa, nagtatrabaho. Sabi ng kasama sa trabaho, bro, may asawa ka na? Oh, meron ako asawa. Maganda? Ay, natural. Asawa ko maganda talaga yon. Pwede pakita? O, eto. Kung di papakita, salungat pala yun. Kung malama, eto ang tunay na salungat. Eto yung asawa mo. Tapos yung picture sa wallet mo, ibang babae. Ibang babae, ibang mukha ng babae. Yun ang salungat. Halimbawa, tanong ng isa, tingin ang picture ng asawa mo? Eto. Andun yung kapitbahay, nakatingin. Sabi ng kapitbahay, oy, hindi yan ang asawa mo, no? Hindi yan ang asawa niya, Brad. Ibang babae yan eh. Sino ba yan? Si Nena yan eh. Yung asawa niya kasi si Lukring. Hindi naman si Lukring, si Nena naman yan eh. Yun ang salungat. Ano ba naman to si Pastor Lake naman? Common sense naman, Pastor Lake. Dahil mo mga tinira, di naman common sense eh. Mga false analogy naman eh. Alam mo yung false analogy? Yung sinabi niya ngayon, dahil may Diyos, ibig sabihin ba, lumitaw ang Diyos-Diyusan dahil may tunay na Diyos? False analogy yun. Bakit? Hindi porket may pagkakahawig, sabihin mo na kagad magkahawig. Anong pagkakahawig nila? Yung Diyos-Diyosan, sinasamba rin yun bilang Diyos. Yung tunay na Diyos, sinasamba rin bilang Diyos. Sabihin, doon sila may pagkapareho. Pero pareho ba ang dalawa? No. Kaya nga fallacy yung false analogy eh. Sabi po niya kayo na, ako daw gumamit ng fallacy. Anong ako?
Hindi ako gawin ng palasi. Ikaw ang gumamit ng palasi. Binuking lang kita. Ano ba naman to? Sabi niya, pag hindi niya sinagot yun, kasi pag sinagot niya yun, maiipit siya doon. Alam mo, Pastor, lahat ng mga fallacious question, pag yan sinagot mo, talagang maiipit ka talaga. Walang fallacious. Ang pinakamaganda dito, ang tanong matino, naipit ka, yun ang maganda doon. Ang tanong matino, naipit ka, yun ang maganda. Pero yung fallacious talagang kahit sino maiipit ka talaga sa fallacious question. Ngayon, sabi niya, pag sinagot niya yun, maiipit siya, kaya hindi niya sinagot. Kaya nga hindi sinagot kasi fallacy false dilemma eh. Yan ba ay si Kristo? Pag sinabi kong yes, pinalilito ko na yun si Kristo mismo. Ngayon sinabi niya, si Kristo mismo yun, ha? Ang tunay na Kristo pinako sa cross. Naglakad, nauhaw, nagutom. Ano si Kristo mismo yun? Mali. Representasyon lang yan. Ano ka ba? Representasyon lang yan. Hindi yan ang... Payag kayo ng ang ating pambansang bayani, Rebulto? Payag kayo? Sino ang pambansang bayani nyo? Si Jose Rizal. Yan ba yung Rebulto sa plaza? O yan. So, inyong pambansang bayani yun ang Rebulto. Ano ba namang klaseng... Common sense naman, Pastor Lek. Pastor kay, I expect more. Oh. Sabi niya kaya na yung anghel, pag yung tinapon mo, babagsak sa lupa, tinanong ko siya, yung kerubin ba, pag tinapon mo pa kan, pag bumagsak ba sa lupa yun o hindi? Hindi niya ayaw sagutin. Tama naman na dapat yung galangin. Tama naman na dapat yung galangin. Pero yung tanong kasi, pag tinapon mo, babagsak, tanong babagsak, ribulto yun eh. Oh. Next question naman. So naman tayo ngayon sa yung ano, yung ribulto ng ahas. Yung tansong ahas. Oh, tayo. Ayan, time. Okay, maraming salamat ba dyan, Do? At straightforward na tayo sa question and answer. Pastor Lek, meron ka na bang tanong? Ready ka na ba, bro? Pastor? Okay, ready tayo. Sige, Pastor. Tanong na ako. Alright, so pag nag-start ka na, Okay. Pastor, pag-start na yung time mo. 10 minutes. Teka lang, hindi ako makabubul kay Badyante. Badyante, tanong ko sa'yo. Wala kayong opisyal na turo na kayo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero meron kayong opisyal na gawa. Yes or no? No. Kasi yung gawa, maa-attribute yun sa inaharap mo. Halimbawa, ganito, yung kaharap mo, Diyos-Diyusan. Siyempre, yung gawa mo para sa Diyos-Diyusan. Pero yung kaharap mo, imahe ng santo, yung gawa mo para sa imahe ng santo, hindi para sa Diyos-Diyusan. Ano ba naman to? Okay. Yung sinabi ng Panginoon na huwag kang gagawa, huwag kang luluhod. Hindi ba gawa yun? Yes or no? Ay, gawa talaga yon kasi action word yun eh. Pero hindi kami gumawa ng Diyos-Diyusan. Kaya nga sabi sa sa Collier's Dictionary, an idol is a representation of a false god. Samantalang ang icon is a representation of a holy person. Next question. Okay, next question. Yung mga rebulto nyo, representation lang ang inyong paliwanag. Katulad din ng picture ng asawa mo, representation lang. So, walang pinagkaiba. Yes or no? May pagkakaiba, bro. Kasi yung asawa ko, nahahalikan ko yung gumaganti yon. Pero yung picture ng asawa ko, pag hinalikan ko, hindi gaganti yun. Ngingiti lang yun eh. Oh. May pagkakaiba talaga. Next question. Ang tanong ko, yung sabi ko, yung rebulto, yung imahe ng mga rebulto nyo at yung imahe ng asawa mo, magkaparehas lang ba yon? Ay, hindi magkapareho yon. Kasi yung rebulto, nakahulma siya eh. Yung asawa, yung picture naman ng asawa ko, hindi nakahulma, nakaprint. Talagang magkaiba yon. Next question. Okay, so magkaiba sila sa dahil hindi nakahulma o nakaprint. Pero ang ibig ko sabihin, parehas lang representation. Ay, hindi. Iba yon. Kasi yung rebulto na yon,
Supergirl, oh. Yung rebulto na yon, representation yun ng Diyos. Yung namang sa picture ng asawa ko, yun yung representation ng asawa ko. Pareho ba sila? No! Fallacy of false analogy yan. Next question. Okay, next question. Pero, ibig sabihin, yung picture, yung rebulto, yung graven images ninyo, babalikan ko na kanina kasi wala naman tayong ibang topic, paikot-ikot na tayo dito eh. So, dahil tinawag nyo na yung mga santo, ano ba ang pagkaunawa mo sa santo? Ay, mali. Hindi namin tinatawag yan na santo. Ang tawag namin dyan, imahe ng mga santo. Next question. Okay, imahe ng mga santo. So, hindi siya santo. Yun na nga. Imahe siya, representation ng mga tunay na santo. Yung rebulto mismo, representation lang siya ng tunay na santo. Okay, ilalagay ko ng categorical. So, categorical, santo o hindi santo? Etong sagot, fallacy of undistributed middle fallacy na naman ulit. Next question. Next question, bro. Okay. Ako na lang. Kung hindi yan santo, bakit naka-display doon sa simbahan ninyo? Kung hindi pala talaga santo yan. Representation lang. Yun na nga. Naka-display siya kasi representation lang siya. Kaya nga naka-display kasi representation eh. Ng tunay na santo. Ang santo, yung nilalarawan nun. Next question. Okay, according to the biblical description, ang Diyos-Diyosan, awit 115 verse 1 to 8, ang mga Diyos-Diyosan na based on the biblical description, may mga mata hindi nakakakita. Okay, itong rebulto ni Kristo na nakapako sa krus hanggang ngayon, may mata ba to na hindi nakakakita? Meron o wala? Yes! Para lang sa kerubin. Ang imahe ng kerubin may mata rin. Hindi rin nakakakita yon. It doesn't follow na Diyos-Diyosan na kaagad. Nakita mo yung larawan ng Ark of the Covenant? Tingnan mo yung anghel, may mukha, may mata, hindi nakakakita yun eh. Next question. Awa naman to. Okay, next question. Yung rebulto ni Kristo na nakadisplay dyan sa mga katedral ninyo, may kamay ba yan, hindi nakakagawa? Meron o wala? Ay, pareho rin yun sa anghel na kerubin, nakaganon ng kamay. Hindi nakakagawa rin yun. But it doesn't mean na Diyos-Diyosan yung rebulto ng kerubin. Ganon din yung larawan ni Kristo, hindi yung Diyos-Diyosan. Next question. Okay. Yung rebulto ni Kristo na nakadisplay dyan sa katedral nyo, may mga paa ba yan, hindi marunong maglakad, kailangan pang buhatin? Meron o wala? Yes, may mga paa yan. Gaya nung sa kerubin, may mga paa din yon. Hindi rin nakakalakad, kaya nga binubuhat nila, pinuposisyon nila yung kerubin eh. Binubuhat nila. Kasi hindi makalakad, hindi nga makalipad eh. But it doesn't mean Diyos-Diyosan na kaagad. Next question. So, kerubin ka ng kerubin. Yun Yes! yun bang rebulto ni Kristo? May pakpak? Meron o wala? Yung kay Kristo na rebulto, walang pakpak yon. Pero yung kerubin may pakpak, hindi nakakalipad. Kaya nga binubuhat eh. But it doesn't mean na Diyos-Diyosan. Next question. Okay. Ngayon, ang doktrina ninyo ng mga Katoliko, babay ta sa hypostatic union. Ngayon, sabi mo, yung divine nature at human nature, wala doon sa rebulto. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, kung wala sa rebulto ang human nature, paano mo madidefine na si Kristo yun kung wala doon ang pagkatao? As in, yung form of man. Sabi kasi ng Biblia sa Filipos 2:7, form of man, nasaan yung tao? Okay. Kung wala doon ang human nature, yung anyo ng pagiging tao, paano mo ngayon makikita na masasabi na si Kristo yan? Tanungin mo yung gumawa. Sino yung ginawa mo? Si Kristo. Magrereklamo ba ako? Siya yung gumawa, siya nakakaalam nun. Pero, ang human nature, nagugutom, nauuhaw yun. Kaya wala doon ang human nature. Next question. Okay, yung human nature nagugutom. Kasi nga Diyos-Diyosan ang pinag-usapan dito eh. So yung rebulto na Diyos-Diyosan ni Kristo, of course hindi yan magugutom. Objection, Pero ibig sabihin, yung kanyang moderator. anyo, Objection, moderator. May objection, Pastor. Objection, Pastor. Post the time. Loaded question. Kasi nasa tanong niya,
inilalagay na niya na Diyos-Diyosan ng rebulto ni Kristo. Patunayan mo muna. Bago mo itanong, nag-insist ka na eh. Okay. May counter ka, Pastor? Napatunayan O, natin. wait lang, may counter ka ba? O, counter ka. Sige, bro. Counter. Kanina ko pa napapatunayan na Diyos-Diyosan yan Kasi nga hindi nga tunay na Diyos yan Okay, babalikan natin. Teka lang. Pakiulit nyo, pakiiba ng tanong, Pastor. Kasi loaded question doon. Specific question lang, Pastor. So, continue yung time natin pagka continue ka na. Okay, next question ko. Next question. Yung rebulto ni Kristo na hypostatic union. Kung wala doon ang human nature, paano natin makikita na si Kristo yan? Loaded question nga, moderator. Objection, loaded question nga. Sabi niya, yung hypostatic na rebulto ni Kristo, wala hypostatic yun. Ano ka ba? Sinabi ko wala doon eh. Okay. So, hindi papasok yung question mo, Pastor, kasi hindi siya nagaan ng hypostatic union sa isang rebulto, bro. Sa Okay. ibahin mo yung question, bro. Okay. Yung bang rebulto na tao na si Kristo? Yung rebulto na tao ni Kristo. Okay. Si taong Kristo ba yan? Hindi yan Yes or taong, no? hindi yan taong Kristo. Kasi representation lang yan ng taong Kristo. Next question. Okay. Kung hindi taong Kristo, ano yan? Kalabaw na Representation. Kristo? Yes or no? Objection, moderator. Objection, bro. Sabi mo hindi tao. Kaya Sinabi. nakikita namin dyan tao Teka lang, bro. May objection. Pakinggan muna natin si Bro Jando. Objection, bro. Sinabi ko na kanina, hindi yan taong Kristo, kundi representasyon ng taong Kristo. Tapos yung follow-up niya, kalabaw na Kristo. Anong klaseng tanong yan? False dilemma naman. Kasi, next Okay. question. Ang tanong ko kasi malinaw. Next question na lang. Next question. Mahina. Premise. Ang tanong ko kasi kanina, taong Kristo ba yan? Makikita mo may mata, may ilong, may buhok, itsurang tao. Dinidinay niya pang tao. Kaya ang tanong ko sa'yo, taong Kristo ba yan o hindi taong Kristo? Hindi nga taong Kristo kasi representasyon yan ng taong Kristo. Ay, ewan ko na lang. Next question. Okay, next question. O yan bang rebulto nyo na yan na impostor? Objection, Impostor yan moderator. kasi hindi Loaded naman- question na naman ulit. Yan Loaded question na naman ulit. Wag ka maglagay insist na impostor. Ano ba naman klase? Matinong tanong naman, ano? Okay. Ay. Naipit Next ka ba? question, bro. Next question, bro. Hindi kasi, bro, yung question mo is mayroong hindi magandang... Moderator, pwede ko paliwanag para maintindihan yung loaded question? sige, paliwanag. Sige, Alam ko, para- Mabiato, hindi mo na kailangan paliwanag. Teka lang. Kasi sabi mo kasi naiipit lang ako kaya ako umiiwas eh. Ipakita ko na lang. Ano yung loaded question para sa mga nanonood, maintindihan nila ano yung loaded question. Naka-post time naman, Pastor. Oh, Sige, okay. ito, naka-post time naman Sabi dito, a loaded question with fallacy makes an assumption and then ask the question given that assumption. Nag-assume ka na ngayon na impostor yun. Ang loaded question fallacy ay isang madulas at mapanlinlang na taktika. Ginagamit ito upang ipitin ng kalaban at iparating sa audience ang isang bagay na hindi pa napapatunayan sa pamamagitan lang ng tanong. Mahalaga sa isang mahusay na debater ang makilala ito agad at pasagin ang tanong bago ito sagutin. Sinabi ko, loaded question kasi nagbintang siya na impostor yun. Huwag kang mag-assume para hindi ma-loaded question. Okay, ganito na lang, no, bilang moderator sa inyong dalawa, no. Pastor, latag ka na lang siguro, tanong ka na lang siguro doon ng yung tunay na tanong na para doon sa topic, Pastor. Kasi ang tanong mo is nanggagaling sa iyong conclusion eh. So, tanong ka bro sa topic. Next question, bro. Pwede ba ako mag-counter, Mr. Moderator, o hindi na? Hindi na bro, kasi ano lang yun, pinagbigyan ko lang natin na ipaliwanag yung loaded question para naman magka-idea ka kung bakit siya nag-loaded question. Okay bro? So, tanong ka bro ng yung mga patunay, tibagin mo si Bro Jando, yung talagang ipitin mo siya dun sa mga nine-negative niya. Doon mo siya ipitin bro. Sige bro. Next question.
Okay, kung parehas lang pala representation, ginagamit yung representation lang pala. So walang halong Diyos, walang halong kaluwalhatian ng pagka-Diyos dahil simpleng picture lang yan, representation lang yan. Pwede ka bang maglagay diyan ng imahe ng asawa mo sa simbahan ninyo? I-display mo diyan? Pwede o hindi pwede? Hindi pwede kasi hindi naman bahagi ng opisyal na doktrina namin na santa yung asawa ko. Kung santa lang sana yung asawa ko, ilalagay ko yung picture ng asawa ko doon. Eh, hindi santa eh. So ngayon, aaminin mo na ngayon na yung mga santo-santuhan nyo ay talagang santo. Kaya naka-display dyan sa inyong simbahan. No, Yes or no? hindi. Representation lang yan ng tunay na santo. Kaya nga din-display kasi representation ng tunay na santo. Yung asawa ko, yung picture ng asawa ko, hindi ko ilalagay doon kasi yung picture ng asawa ko, hindi naman representation yun ng tunay na santo. Okay. Next Kung question. hindi tunay na santo, ano ang kabaligtaran ng hindi tunay na santo? Hindi santo. Ano ang kabaligtaran? Ano ang kasing kahulugan ng hindi santo? Hindi santo. Santo, Ibig sabihin, hindi santo. Ibig sabihin, hindi namuhay ng banal. Puro kasalanan ng ginawa. Nagpasaulala sa kahalayan. Yun ang mga hindi santo. Okay. So yung rebulto nyo, hindi santo o santo? Objection, moderator. Okay, time na. Fallacy of false Ayan. dilemma. Okay, so yan, maraming salamat, no? Nakakatuwaan lang, no? Saya ng debate ngayon, ha? Alright, so punta na tayo dito sa sa ating conclusion. So normally ang nagbibigay ng conclusion unang magbibigay ng conclusion ay ang ating negative side na si Brad Jando. Brad Jando, conclusion. Pag nag-start ka na, mag-start na yung time mo. Okay, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood at nakita naman po ninyo ang pinagkaiba. Ba't ba kabisado ko yung atake na yan? Kasi dati akong Seventh-day Adventist. Yung atake ni Pastor Lex sa mga rebulto, yan din ang atake namin noon. Kaya alam ko ang bawat anggulo ng mga atake nila kasi atake ko rin yan noon. Mabuti na lang naging Katoliko ako. At luckily, napatunayan ko naman dito sa debating ito na yung tema ni Pastor, based lang yun sa sarili niyang unawa, hindi sa talagang tinitira sa atin. Ang pangit naman, titira-tira ka, yung tinitira mo, hindi yung turo ng kalaban mo, kundi yung sarili mong interpretation. Huwag ka na lang magharap ng kadebate mo kung ganun. Ang debate mo na lang yung sarili mo. Yung hanap ka ng kadebate mo, magpresenta doon sa iniisip mo, hindi naman yun ang opisyal na turo. Oh, yan ha. So, ibig sabihin, yung tema niya, hindi niya napatunayan. Biblically, hindi napatunayan. Wala siyang nabasa sa Biblia na ang Katoliko ay gumawa ng Diyos-Diyusan. Wala siyang nabasa sa Biblia na ang Katoliko ay lumuluhod sa Diyos-Diyusan. Sa referensya, wala rin siyang nabasa. Oh, wala na siya nabasa. Tinanong ko siya kanina, yung rebulto ba ni Cristo para sa'yo, Diyos-Diyusan? Sabi niya, hindi. Hindi, wag mo nang ipilit. Ikaw nang umamit eh. Tingnan nyo ha. Siya mismo ang gumiba sa tema niya. Siniguro ko ngayon yung unang itanong ko eh. Para doon pala, maramdaman niya. Hindi pala naramdaman eh. Manhid pala ito eh. Tinanong ko siya kanina, yung bang rebulto ni Cristo, si Cristo ba yon? Sabi niya, oh. Ito naman sa kanya, yung rebulto ba ni Cristo, Diyos-Diyusan ba yun para sa'yo? Sabi niya, hindi. Eh, hindi pala, ba't mo pinipili? Tingnan nyo ha, mga kaibigan na, i-review nyo itong debating ito. Unang tanong ko sa kanya, yung rebulto ba ni Cristo, Diyos-Diyusan ba yun? Yes or no? Sabi niya, no. Eh, hindi pala, hindi tapos na debate. Pinatagal ko lang para mag-enjoy naman ako. No, pinatagal ko lang para mag-enjoy. Meron naman akong paglaruan. No, at sana si Pastor naman, pag-aralan mo naman yung different types of fallacy para maiwasan mo naman yung mga fallacious question. Ano mo yun? Tapos, ano pa? Yung pag, sabi niya, yung ilagay mo yung picture ng asawa mo sa simbahan, pwede ba yun? Hindi pwede. Yun ano ka ba naman? Yung picture ng asawa ko, hindi yun representation ng mga santo. So, hindi ko siya ilalagay doon. Sabi niya,
ang pagkakaiba ng santo sa hindi santo? Eto, ang hindi santo, yun namumuhay sa kasamaan. Tuwang-tuwa ng gumawa ng kasamaan. Yun ang mga hindi santo. Pwede rin naman yung mga tao naman na nagpapakabanal naman. Sinisikap magpakabanal. Namuhay ng ayon sa pananampalataya. Kaso nga lang, may mga konti pagkakamali. Hindi porket hindi na-deklara ng simbahan na santo, hindi ka santo. Maraming santo sa mundo hindi na nalaman. Bakit? Sa buhay pa sila, ang pagiging santo nagsimula yan sa pamumuhay nila. Kung sila'y namuhay sa kabanalan, santo yan. Madeklara man ng simbahan o hindi, santo yan. Pero yung asawa ko, iba sa tunay na santo eh. No. Mabait lang yun. Pero, iba yun sa tunay na santo. Kaya nga sabi ko, hindi pwedeng ilagay yung simbahan, yung picture ng asawa ko, kasi yung picture ng asawa ko, hindi naman siya representation ng tunay na santo. Oh. Lalagay lang doon yon, sabi niya, yung rebulto ba ninyo ng mga santo? Yun ba ay santo o hindi santo? Fallacy o false dilemma yon. Pag sinabi kong santo yung rebulto, ibig sabihin, ang rebulto namuhay sa kabanalan. Pag sinabi ko namang hindi santo, ba't nyo nilagay sa simbahan ninyo? Yan nga, fallacy o false dilemma kasi wala doon ang tamang sagot. Nakakalitik ako kaagad pag sinabi niya kanina, gumamit daw ako ng fallacy. Hindi ako gumamit ng fallacy, ikaw ang gumagamit ng fallacy, binubuking ko lang. Kasi baka hindi mo alam eh. Yung ginawa mo, yun ay tinatawag na fallacy o false dilemma, undistributed fallacy. Ano ba itong tinatawag na undistributed fallacy? Ito, basahin natin. Ano ito? Undistributed middle fallacy. Ang sabi dito, occurs in a categorical syllogism when the middle term fails. Time. Yan. Maraming salamat, bro. Thank you. Ayan, ganda ng conclusion. Okay, dadako naman tayo sa ating affirmative side na si Pastor Lek. Pastor Lek, ready ka na, bro? 5 minutes mag-start time mo pag nag-start ka. Okay, magandang gabi muli sa ating lahat. So, a conclusion ko, mga kapatid, mga viewers, hindi niya kayang sagutin na santo ba talaga o hindi santo. Kasi talagang may iipit siya dun eh. Bakit nasa simbahan nyo kung hindi pa yung mga mukha ng mga kung hindi pala santo yan? Hindi, representation lang. Representation lang yan. Ang tanong nga, santo ba o hindi santo? Hindi nga santo. Di kung hindi santo, ano ang kabaligtaran ng hindi santo? Di santo-santuhan. Ano ang kabaligtaran ng tunay na Diyos? Sabi niya, false God. Hindi pa mabanggit yung Diyos-Diyosan eh. False God, impostor, Diyos-Diyosan, iisa lang pang ibig sabihin yan. Wow. Kaya yung Kristo na nandyan sa naka-display sa mga simbahan na nakakatakot tignan yan sa paggabi, pag madaling araw ka lumakad, makikita mo, parang nakakatakot eh. May kakaibang espiritu pag tinignan mo eh. Ha? Subukan nyo, patay yung mga ilaw sa simbahan, tapos tingnan nyo yung Kristo na nakatakot dyan. May kakaiba kang mararamdaman. Hindi ka liwalatian ng pag-alis mararamdaman mo eh. Gumagawa ng sarili mundo. Kikilabutan ka eh. Ha? Totoo yan mga kapatid. Ay nako. Ewan ko na lang. Sino nakaranas yan? Ikaw siguro nakaranas yan. yan. Nakakita ko, patay yung mga ilaw sa simbahan. May Kristo doon. Sige, manood ka pa ng horror. Sa Antipolo, sa may San Jose. Manood ka ba kasi ng horror? Kasi mga Diyos-Diyosan talaga yan. Impostor na Jesus yan. Kasi hindi niya masabing tunay, kasi talaga maiipit siya doon. Sumakay niya lang sa salitang false dilemma. Kasi iipitin talaga siya. Kasi hindi niya kayang tindigan, hindi niya pwedeng sabihin na tunay. Kasi kung tunay yan, babagsak siya doon sa biblical description, nakakakita ba yan? Of course, sabi niya hindi nakakakita. Nakakapaglakad, hindi nakakita. Hindi niya rin tatanggapin yung Diyos-Diyos yan. Kasi bakit? Matatalo siya sa debate. Pag sinabi niya Diyos-Diyos yan. Kaya anong gagawin niya? Magtatago doon sa false dilemma. Nagtago siya doon eh. Kasi yun talaga ang pang-knockout question ko. Kung hindi yan tunay na Diyos, isa lang kalalabasan yan. Diyos-Diyosan. Yun talaga yung mga kapatid ang pinaka knockout question to sa kanya. Hindi niya talaga, ipit siya doon kaya hindi niya lang masagot ng direkta kaya nagtago siya doon sa salitang false. Ang false dilemma, meron kang pagpipilian na dalawa. Sa tanong ko,
tunay na Diyos ba yan? Tinanggal ko na yung o hindi tunay na Diyos eh. Isa na lang, tunay na Diyos ba? Hindi niya pa rin masagot. Wala nang pagpipilian eh. Kasi maiipit siya doon mga kapatid, ano? Kaya sabi ko, marami pa silang mga pasikot-sikot, mga veneration, ano yan, not directly, pang paggalang lang. Pero ganoon din tuloy, binording-boarding nyo lang, sa ring pa rin, shoot pa rin kayo doon sa Diyos-Diyosan eh. Kaya sabi ng Biblia, pinalitan nila ang kalawalatian. Bagamat nakikilala nila ang Diyos, pero hindi nila nilwalhati na katulad sa Diyos. Bakit? Ang tunay na Diyos, Espiritu eh. Bakit gagamit ka pa ng representation na rebulto? Isa lang ang representation, si Kristo lang, yung buhay eh. Yung buhay na Kristo. Siya yung pinaka-representation ng Diyos na tunay. Sa Hebreo 1:3, He is the perfect image. Si Kristo, buhay yun. Ngayon, kung gagamit ka pa ng panibagong representation, impostor na yan. Ano yan? Dalawa na ang representation? Isa lang representation. Ang image si Kristo. Si Kristo lang mismo eh. Yan. Agree ako dyan. Si Kristo ang imahe ng Diyos na buhay. Buhay yun. Pero yung Kristo nyo nakadisplay dyan, hindi na kailangan representation yan. Diyos-Diyosan talaga yan. Ano sasabihin mo na hindi Diyos-Diyosan? Diyos-Diyosan yan. O ngayon, hindi official na turo. Okay, official na gawa. Naku, Hindi kawawa din pa rin naman. nila. Alam ka na mga amin nila. Siyempre, nasa negative siya, hindi din na talaga yan. Official na gawa, sige. Ewan ko na lang. Okay, ito na. Official na gawa. Mahina. Pinupunasan ng paa. Bakit? Hindi mapunasan yung Diyos na Espiritu eh. Kasi Diyos sa kanila si Kristo eh. Hindi mapunasan. Bakit? Gagamit ng representation. Nigre-replace yung kalawalatian na sana'y tunay na Diyos na ayon sa kanila, Mahina ito. wala kang magagawa. Walang pananampalataya ito. Kaya bakit kinakailangan nila na nakikita? Pupunasan yung paa, pupunasan yung ulo, pupunasan yung kamay. Bakit? Ha? Hindi nila kaya. Hindi nila kayang sumamba sa tunay na Diyos. Yan. Gumagamit sila ng representation. Wala namang inutos ang Biblia Ewan na ko gumamit na ka ng lang. representation sa pagsamba sa Diyos. Ewan ko na lang. Invento lang yan ng simbahang Romano Katoliko. Kaya napakaliwanag Kawawa na patunayan naman na natin talo. na ang rebulto ni Kristo, Diyos-Diyosan, impostor, hindi totoong Naku, Diyos. Kasi kung kawawa tunay na Diyos yan, naman. nakakapagsalita, nakakagawa pa ng Himalayan. Maraming Naku, salamat. kawawa Magandang gabi sa inyo naman. lahat. Okay, at dyan po nagtatapos ang kanyang conclusion ni Pastor. Pastor, bibigyan kita ng 1 minuto, Pastor. Pasasalamat na lang to. Wala na to sa sa topic natin. So, pasasalamat, baka may mga i-plug ka dyan, debate mo, or meron kang i-post sa live mo. Yeah, 1 minute, Pastor. Actually, wala naman akong mga upcoming debates, no. Actually, ngayon napilitan lang ako kasi medyo may lagnat pa nga ako kagabi pa to. Nagulat lang ako kanina, nag-follow up si Brother Jado kanina na, naalala ko, meron nga pala may usapan. Pero sinikap ko, mapatid alang-alang sa isang lalaking kausap, bagamat hindi magandang ating pakiramdam, ay sinubukan natin, ano. Pero ganun pa man, Brother Jando, wala itong personal, kaya nakita mo naman, very relax lang ako makipag-usap sa'yo. So, wala akong ad hominem. Alam mo naman, medyo tayo kausap, magalang tayo kausap, no? So, ang ating inaatake dito, yung ating parehas paniniwala. Maraming salamat, Kuya Fred na lang, ano, para sa pagkakataon na binigay mo sa pamamagitan sa aming pag-uusap ni Brother Jando. So, and let the viewers decide at hopefully mayroong mga kaunti man lang na kumislap na liwanag sa parehas panig sa amin pong presentation. Magandang gabi sa inyo lahat at God bless us all. Okay, dako naman tayo kay Jando. Pasalamat na lang to, bro. Iba post mo, ibang susunod na debate or anything. Jando, 1 minute. Okay, maraming salamat sa inyong lahat na nanonood dyan. Inaantok po si Divine. Okay, salamat sa mga nanonood dyan. Manood lang kayo punto por punto. Tinitiyak ko sa inyo, matututo talaga kayo, ano? Sa mga baka may kakilala kayo mga protestante dyan na gustong magtanong, magipag-diskusyon, magipag-communicate lang sa amin dito sa, sa punto por punto. And then, abangan po ninyo ngayong darating na Sabado. Sabado ba yun? Brother Junri naman ang magkikipag-debate. Oo nga pala, Bro Fred,
tuloy ba yung maging sa akin, bro Fred? I-confirm natin. Ay, Sige, confirm. bukas. Tapos, ano lang kung matuloy ba o hindi, ah. Okay, sige. Sige, sige. And then sa sa June 7 naman, sana available si Brother Fred siya yung mag-moderator doon sa sa debate ni Father Darwin laban kay Erwin de la Cruz. Yan. Okay, thank you, Brother Jando. At bilang moderator, ito po si Fred TV Channel na nagsasabing kayo na pong humusga at marami pong natutunan. Salamat po, Pastor Lek. Salamat, very Bro much. Jando, sa inyong pagtitiwala at dito ko na po tinatapos ang inyong debate. Maraming salamat po. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay mali. Sayaral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mudang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-meto. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida. is the Yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.